Alright, mega love shoutout mga kapsat. Ito, pag-usapan naman natin itong si Bongo. Nako po, mabubwisit na naman yung magkarapata dito. Gina G sila, galit na galit mga kakabsat. Halos lahat ng vlogger nila na alarma. Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya na prenoprotektahan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya si Senator Christopher Bongo. Ito matapos magdesisyon ang mag-asawang kontratista na hindi na sila makikipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure or ICI. Ayon kay Rimulya, kanila ay tinitingnan ang posibleng pagkakasangkot ni Senator Go sa anomalyang flood control scandal. Allah! Bongo, I think they've been protecting Bongo. The joint venture ng kanyang tatay at ng mga Diskaya they had with the CLTG, with the family of Bong, that's one of the people that they've been protecting, to be blunt about it. Oh, paktay ka ngayon. Oh, ngayon nagpa-presscon itong si Bongo mga kakabsat. Pakinggan natin yung presscon niya. Bongo, asan ka na? Ate, wait lang. Ito muna. Punta natin yung Senate tabang ko niyan. Sige. Is protecting probably si SPG. Senator Bongo. Yeah. Well, you know, paulit-ulit sinasabi ng Pangulo na kahit sino yan at kahit previous administration niya, wala siyang sisinuin, wala siyang sasantuin. Lahat kailangan managot dito. At in fact, nag-usap na kami ni Ombudsman Rimulya kagabi about this. And ngayon, we are already working to look at the documents from the previous administration. No? Yun din naman ang mandate natin. No? From 2016 to 2025. No, yun din ang mandate ng ICI. So, wala tayong sisinuhin dito. Can we say specifically you're looking at the documents that involve SPG, yung sa tatay niya na constructor? We are looking at connections between the Diskayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman kagabi. At after namin, nung nalaman siguro niya, because he was in Baguio, nung nalaman niya na yun nga, nagsabi dito ang mga Diskaya na hindi na sila magko-cooperate, tinawagan niya ako. No, at nag-usap kami at meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Diskayas during the previous administration. Okay? The Diskaya, to put it blunt, is protecting. Alright, okay na tayo dyan. Punta na natin to. Punta na natin si Bongo. Okay, pasok Bongo. Nung una, dahil sa mga katanungan ninyo, inisa ko na lang po ang sagot. I welcome any... Naririnig niyo ba si Bongo, Mabsat? Let the facts speak for themselves. Okay. Wala po akong itinatago. Talaga lang, ha? Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Aking sinumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At hindi po tayo titigil at wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag inilihis po nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Palitan natin yung poll, ha? Palitan natin yung poll. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman,
sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Diskayas. Dito niya kilala ang mga Diskaya. Nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Wait lang, Mabsat, grabe naman yung poll natin, Mabsat. Naniniwala ka ba? Sabi ni Maestro, naniniwala ka bang baliw na itong si Lustay? Oo, hindi na niya alam ang sinasabi niya. 100% ang voting natin, anak ng kamote. Oo, salamat po sa mga nag-vote, mga Mabsat. Biro nyo, 100%. Walang mga garapatang pumasok, anak ng kamote. O, siya, Mabsat, no? Tuloy natin to. Papalta ko yung poll. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, doon po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin niyo, sinabi ko doon. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan. Kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the Diskayas and lahat ng witnesses. Please lang. Dapat sinabi mo yan noon nung kay Lustay. Accountability, di ba? Ang gusto mo, di ba? O bakit kayo bumoto? Ba't gustong-gusto niyong i-dismiss? Yung impeachment ni Lustay. Accountability pala, di ba? Anong ginawa niyo? Ngayon sabihin mo, accountability? Really, Bongo? Kung accountability talaga ang habol mo, bakit may lumalabas sa news ngayon, ha? Lumalabas sa news ngayon na 297, 297 super, super health center mo. Ito, pakita ko, Mabsat, lumabas to sa balita kahapon. Pati kanina, nakita ko na naman. Accountability pala, Bongo, ha? Anong tawag mo dito, Bongo? Bongo? Anong tawag mo dito? O, ito, Bongo. 22 minutes, pero kahapon yan. 297 na mga hindi gumaganang super health center na diskubre ng DOH. Super health center sa Marikina na diskubre na walang panggusali. Handa ka na ba dito, Bongo? Tandaan mo, 297 na hindi gumaganang super health center. Putragis, nagsayang ka na naman. Ito yung mga pinagawa mo. Pakita natin sa mga kasama natin dito. Ito. Tingnan mo to, Bongo, Ayan, ito. Magmula sa car. Hindi, kung pa yan. Ito. Ayan, bycam insertion. Bycam insertion ni Escudero on behalf of Senator Bongo. Ayan, car, Region 4, Region 4B, 8, Zamboanga, Bukidnon, Davao Oriental, lahat yan. Puro kan, ano pa? Yan, construction of super health center. Car region, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A. Saan ka pa? Magkano yan? Tagi 8 million, Tapos 2 million sa equipments or medical equipments. Tapos total project, provincial total, 3 million. Ano to? Yan pa, kompleto yan. 279 sa mga pinagawa yung super health center. Hindi na papakinabangan. Anyari? Bongo, ano na? Ano na, Bongo? Ayan, ano tawag mo dyan, kompleto, Davao del Norte, Camiguin, Zamboanga, Zamboanga del Norte, Northern Leyte, Samar. Lahat yan. Puro super health center. Bongo, accountability? Ay, nako, aabangan natin yung accountability mo dito, Nako po. Siya, balik tayo dito sa sinasabi niya. Putragis na accountability yan. Sige, tuloy. Pasok, attorney tuloy. Saan na si Bongo dito? Putragis. Dali. Hindi ko pa siya nakuha na. Wait lang. Opya. Tanggalin na natin. Hide. Balik tayo kay Bongo. Anak ng kamoting accountability yan. Sige, tuloy, Bongo. Drama. Lights, camera, action.
Huwag po kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang ano yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. Na tumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. Oh, really? Delikadesa in my whole life. Really? Bilang isang probinsyano na taga Mindanao, Anggenyong Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghawakan at hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number 1. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. At serbisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Malapit na, Sir Leo. Alam niyo, marami pong nabanggit noong hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na eh. Daming mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilang kongresista, ilang mga opisyales, tinutumbok na. Eh, sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Mananagot talaga. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Woohoo! Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako. Let's make those responsible. Let's make them accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Dami pong na-mention about the Discayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na mayroong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Discayas. Eh, yan ang maaaring naging negosyo nila, makipag-joint venture, magpagamit po ng lisensya. Eh, kung may kasalanan, panagutin nyo po. Panagutin nyo. Nakipag-joint venture dun sa tatay mo na nakapangalan sa'yo, yung mismong si LTG, Christopher Go, kamote. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala mga Diskaya. Wala po akong pakialam sa... Sino naniniwala dito sa sabi? Hindi daw niya kilala mga Diskaya. Really? Sino pinagluloko mo? Anak na kamote. Oh, nako po. O, sige tuloy. Mga Diskaya. Kasuhan nyo. Eh kung kamag-anak ko, kasama dyan, nag-joint venture sila. Noong 2017, umatras na nga eh. Hindi panagutin natin. I'm willing to be the complainant. Sabi niya, umatras na nga eh. 2022 lang eh. Bakit tumabot sa 27? Bakit takot kayo may imbestigahan sa panahon ni Digong? Ha? Kailan ba kayo na mayagpag ang mga Diskaya? Sinagot niya si Batorni. 2016 pa po. 2016 pa kami na mayagpag. Ha? Sigurado ka? Opo, sigurado po. 2016. O, natameme. Pautragis. Ngayon sasabihin mo, binalikan 2017? Nako po. May kinakatakutan silang lahat, mga kakabsat. O, sige tuloy. Walang problema doon. Feeling po ako na isa ako sa magiging complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman pong ganun. Ano daw? Huwag daw ipahid sa kanya ang dumi para kayo ay pumuti. Ano gusto mong sabihin? Tragis talaga. Doon na nga lang, di ba? 297 super health center ang hindi nagagamit. Tragis, nagsayang ka ng pondo ng bayan. 297? Ha? Mga kakabsat ha? 297. Akalain mo yon 297 ang hindi gumaganang super health center na diskubre ng DOH. Oh my God, Bongo. Paano ipapaliwanag to? Humanda ka. Accountability ha. Sige, asahan natin yan. Tingnan natin kung kaya mo itong lusutan. No? Sige, tuloy. Tuloy. Panagutin natin ang dapat managot dito. Tama! Mananagot talaga. Isa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na pong nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang imbestigahan. I am one with ICI. Secretary Vince ng DILG, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin yan dapat panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho. At hindi po ako nakikialam
bilang isang public servant, noon government employee, 2001, 1998 pa po, sa congressional office ni former President, former Congressman, former Mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed delikadesa. Pinapili ko noon, pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito, 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because naniniwala kayo sa sinasabi niya? Sinong naniniwala kay Bongo? Press 1. Hindi daw siya nakinabang. Hindi daw siya nakikialam. Press 1 sa mga naniniwala kay Bongo. Press 2 sa hindi. Totoo siya, sabi ni Bongo. Totoo yan. Press 2. Labas, mga garapata. I observe delikadesa. At hindi ko po babaguhin yang aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo. Kung anong mga negosyo pinasukan nila, uso po yung name dropping. Kahit sino nun. Ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing. Pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Walang katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po. Meron siya nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso. Katulad nung Takot ka na naman sa ipapile na kaso sa'yo ni Trillanes sa ombudsman? Nako po, pagandaan mo yan, Bongo, Butragis. Kaso last year, kaso against itong sa pamilya ko na naman. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Tatrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag malihis po yung katotohanan. Huwag daw malihis. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nag-aantay po ang sambayan ng Pilipino. Bakit ililihis? Hindi ko kilala yung Diskaya at let me repeat. Hindi daw niya kilala Diskaya. Hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts or government transaction. Nung naging senador po ako, naging SAP po ako noon, maraming lumalapit, may nang tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person, sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalong-lalo na po sa mga natulungan ng mga nasa gobyerno po. Hindi natin maiwasan. Uso yung mga name dropper. Walang katapusan. Gagamitin yung pangalan mo. Ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko, ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa kanila. Talaga lang? It would be very unfair on my part na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na po ang nananawagan muli, not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Tumbukin daw. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Papunta na daw. Sino? Sa ICI. Alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Tumbukin nga. Sa DPWH, Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nag-aantay po kami. Nag-aantay ang Pilipino na meron pong mapanagawa. Alam mo, concern, no? Umaatras na ngayon. Paatras na ng paatras. Saan na pupunta? Tapusin ko lang po.
pagbigay nyo. Hindi pa tapos yung drama niya. O sige, tuloy. Uso kasi yan ngayon eh. Puputikan ka ng itim para sila ang pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes, and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Serbisyo po ako at pagmamahal, pagmamalasakit sa Ayan At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo, pakiusap ko lang po, sa katotohanan lang tayo. Lumabas po yung totoo muna. Mama, sa totoo lang. The truth lang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince, at sa lahat po nag-iimbestiga. Doon lang po tayo sa katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo pong lokohin ang Pilipino. Tumbukin po natin na dapat na tumbukin. Anong kinalaman ko dyan sa 2017? Kung meron mga joint venture sila, please check. Imbestigahan nyo po. Panagutin nyo, kasuhan nyo. Willing po ako maging complainant. You know? Kung may mga pagkukulang, willing po ako. Kesa naman papaikot-ikot pa natin. Kasi expect it na hindi lang po ito ang mangyayari. May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Nandun na eh. Klarong-klaro na dito. Nag-imbestiga na tayo dito sa Blue Ribbon Committee. Nag-imbestiga kayo ng Blue Ribbon ni Marcoleta. Wala man ang lumalabas na mga senador, di ba? Puro kayo-kayo lang nandyan. Di ba? Ngayon lumabas yung mga pangalan ni Cheese, ni Jinggoy, di ba? Butragis. Nung panahon ni Marcoleta, walang lumalabas. Paano? Bakit kaya? Lako pa ngayon yun pinagmamalaki mo. Sige tuloy. Marami nang lumalabas. Ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo. Sila nga mismo. Congressman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Tapos sila mismo. Kung layo ko dyan. Ang kinalaman ko dyan. Pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mapigilan. Basta walang kalokohan. Ayaw ko po ng kalokohan. Ever since, ayaw ko po ng kalokohan. At nakikiusap lang po ako sa lahat, sa DPWH, sa Ombudsman, sana po'y maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan. At sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga Diskaya. Hindi daw nila kilala Balikan Diskaya. yung joint venture na trabaho nila. Tingnan nyo kung tapos na. Kung napakinabangan naman ng taong bayan. Kung napakinabangan, may COA po. Trabaho ng COA yan to check kung tapos na po at napapakinabangan. At meron bang problema. Kung may problema, kasuhan nyo po. Please. Ako na po nagsasabi. Kasuhan nyo po. Po akong kinalaman dyan. Wala po akong pakialam dyan sa kahit na anong negosyo. Naka-focus lang po ako sa trabaho ko bilang senador. Sir, there are claims that the Diskayas might be protecting you. You already said you don't know them, but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga, sabihin nilang totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang nalihis yung objective dito, ang tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga. Malapit na eh. Lumalabas naman eh. Malapit na yung buhaya. Ano nang hanapin ninyo? Panagutin nyo? Kasuhan nyo? Ngayon, bakit kayo atras? Ang layo eh. Umatrasan. Ang layo ng inatrasan nyo, parang cover up na nangyayari. Ano nangyari? Tumbukin ninyo yung mastermind. Sino ang nga? issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Bakit aatras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa... Aatras saan? Sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng totoo. Wala kayong dapat itago. Hintayin natin. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag-i-involve sa any government transactions. Hindi po ako nakikialam dyan. Wala pong makakapagturo na may kinausap po ako, nakisali ako sa any government transactions. Senador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. At hindi ko man sasayangin yung tiwalang binigay ko po. Well, hindi ko sasayangin tiwalang binigay nyo
sa akin. Mas problema tayo ngayon, mas gugulo ang bayan pag ilihis niyo po ang katotohanan. Marami pong nag-aantay sa ngayon. Malaman yung katotohanan at matumbok ang may Puro kakatumbok. Sabihin mo nga kung sino yon. kasalanan at may pananagutan dito sa mga ghost project, dito sa mga flood control projects po. But sir, would you be willing to cooperate with DPWH, Ombudsman, ICI with the Sabi investigation ko nga, po? willing pa akong maging complainant eh. Hindi niya sinasagot. I'm willing na maging complainant kung meron po may kasalanan dito. Sabi ko, kahit kamag-anak ko, I don't care. Kung may kasalanan sila, kasuhan sila, ako pa maging complainant. Pag may pagkukulang sila, substandard, pagkukulang, panagutin sila. So, wag lang pong paatras yung investigasyon. Oh, wag daw paatras. Saan papunta? Sabihin mo. Alam naman ng taong bayan, sabi ko nga, paakyat na eh. Lumalabas na sa mga hearings dito, sa investigation. Alam naman natin kung sino yung mga nagpupondo, sino yung mga totoong mga contractor, sino yung mga involved sa anomalous project. Eh, lumalabas na yung katotohanan eh. Paakyat eh. Habang paakyat, inililihis po sa katotohanan. Kanina pa niya sinasabing palilihis ha. Sino ang tinutukoy mo? Umaatras, binabalik sa administrasyon ni former President. Yun! Binabalik daw mga kakabsat sa former administrasyon. Si Duterte daw. Duterte, na wala naman pong basihan. Wala daw basihan mga kakabsat. Di ba katasabi ko lang kanina, tinanong siya ni Bongo, tinanong siya ni Bato, mga Diskaya, kailan kayo na mayagpag? 2016! Tapos magtataka ka ngayon? Dahil yung investigasyon, iniimbestiga ng 2016? Bobo ka ba, Bongo? Putragis! Ina niya, kanina niya pa sinasabi, Paul, tumbukin nyo na, papunta na doon. Bakit kayo umaatras? Saan? Kay Duterte, umaatras sa 2016 to 2022? Sino bang nagsabi? Di ba si Diskaya mismo nagsabi? Kaya nga tawang-tawa tayo, di ba? Parang natulala si Batorni. Ha? Sigurado ka? 2016? Opo, sigurado, 2016. Tameme si Bato. Tapos ngayon magtataka ka, bakit binabalikan ng administrasyon ni Digong na tatay mo? Putragis ka. Kita mo, bistado ka eh. Ano? Di ba? Diskaya na mismo nagsabi, kailan sila na mayagpag? 2016. Kaya dapat lang imbestigahan ng 2016. Paulit-ulit ka. Naka po, wala kang mabobola dito. Mga panatiko mo lang ang maluloko mo. Kamote ka. O sige, tuloy. Hindi ko naman sinasabi na perpekto yung administration ni former President Duterte noon. Pag may nababalitaan siyang involved sa corruption, tinatanggal naman niya. Hindi ko sinasabing perpekto. Really? Kung may nakita daw siyang corruption, tinatanggal daw niya. Bakit hindi siya nagpa-imbestiga? Bakit si Pangulong Bongbong Marcos pa? Ha? Ang nag-umpisa sa pagpapa-imbestiga sa ganitong klaseng korupsyon. Oh my goodness, Bongo. Oh my goodness. Lakas dama, Sir Leonardo Antag. Lakas dama. Maestro, dumalaw daw si Bongo sa ICC. Sus, nako po, pare-pareho silang mga script. Diyos ko Lord, kahit si Lustay. Sinabi mo pa. Ngunit ito ngayon, nandito yung malala eh. 22 to 25. Nandito yung malala. Hindi naman puputok yan kung hindi malala eh. Sir, tingin niyo target po. Anong hindi puputok yan kung hindi malala? Hindi yan malalaman kung hindi pinaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Anak ka na, ang galing mo naman, Bongo. Pero tingnan natin, ako po, konti na lang mga kabsat. Tingnan natin kung paano niya. Kakasuhan to ni Trillanes, mga kabsat. Umarap ka sa ombudsman. Tingnan natin ngayon, dahil noon, protektado kayo na makakaalyado ni Digonyo, hindi kayo iniimbestigahan. Tingnan natin ngayon, ha? Tingnan natin ngayon kung hanggang saan kayo kakapit. Tingnan natin, ha? Anak ng kamote, oo. Tragis kayo. Walang nangyari nung panahon ni Martires. Protektado kayo. Sitting pretty kayo. Ngayon, kabado. Kaya nga lahat kayo, di ba? Ayaw nyong maging ombudsman si Rimulya. Bakit? Anong kinakatakot nyo kay Rimulya? Anak ng kamote. Tapos sabi pa ni Trillanes,
Mga February or March early next year. Alam mo na kung saan ka dadalhin. Putragis. O sige, tuloy. Sigurado. Kasi sabi ko nga, unti-unti na kaming ni-eliminate. Oo, nararamdaman niya. Ito, unti-unti na kami in-eliminate. Wala na si Kwan. Mawawala na yung mga ibang kasama ko. Kami, ilan na kayo? May kaso si Joel, may kaso si Cheese, may kaso si Jinggoy. Tapos 2 kayo ni Bato sa ICC, 5 kayo mawawala, ini-eliminate kayo. Allah! Huwag kayo matakot kung wala kayong kasalanan. Diba? Kabado ka? Putragis. Tuloy. Identified with the past President Duterte. Eliminate. Taong bayan na po ang humusga. Taong bayan talaga. Alam niyo naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. Kasi alam niyo po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa Pilipino. Agoy! May Para po sa inyo, yung announcement po ng investigation dun sa CLTV ay panglinis lang. Yes. Bakit? Alayo eh. Binuksan ko na yan dito. Ako na nga mismo eh. Tinanong ko na nga sila. Di ba tinanong ko na sa hearing? First hearing po ng Blue Ribbon Committee. Isa yan sa aking unang tinanong. Naging transparent po ako. Una kong tinanong yan. Sabi ko, sa inyo, meron kayong joint venture? Yes. Tapos na? Yes. Napakinabangan? Yes. After 2 months, babalikan mo, tapos sasabihin mo na hindi na nag-cooperate, pinoprotection. Open nga yun. Andyan bukas po yun sa hearing sa Senado. Sabi ko, willing po ako to cooperate. Willing po tayo malaman ang katotohanan. Tingnan natin kung talagang willing ka. Pag nandyan na pag pinatawag ka na, tingnan natin. Alright? So, okay na, Mapsat. Paikot-ikot na lang yung drama niya dito na for the whole duration ng kanyang press con dito. Yan lang. Diba? Tumbukin nyo na! Papunta na kayo dun eh. Bakit kayo umatras kay Pangulong Rodrigo Duterte? Siyempre, Diskaya na mismo nagsabi na mayagpag sila noong 2016. Dapat lang imbestigahan. Kamote ka. Putragista ko po. Kaya nagtataka ka? Yung Diskaya nga mismo nagsabi na mayagpag sila ng 2016. What do you expect? Palalampasin? Yan ang problema sa inyo eh. Nako po. May sinasabi dito si Trillanes, mga kakabsat. Pakita ko sa inyo Trillanes. May mensahe si Trillanes dito sa kanyang press con, mga kabsat. Tingnan nyo Ano sinabi ni Trillanes sa press con ni Bongo, mga kabsat? Ito lang naman, mga kabsat, ang sagot ni Trillanes dyan. 5 hours ago, sabi ni Bongo, wala siyang kinalaman sa negosyo ng pamilya niya. Alam mo, hindi makakakuha ng 7 billion na project ang tatay at kapatid mo kung hindi dahil sa impluwensya ninyo ni Duterte. Huwag mo nga kaming paglulukuhin. Matragis. Nako, sampal na naman kay Bongo to, mga kabsat. Senator Trillanes, bakit ka naman ganyan? Di ba, Ma'am? Sinong naniniwala dito sa sinasabi ni Senator Trillanes? Sinabi niya na wala raw siyang kinalaman sa negosyo ng pamilya niya. Alam mo naman na hindi makakakuha ang pamilya mo ng 7 billion na proyekto, ang tatay at kapatid mo, kung hindi sa impluwensya ni Bongo at ni Duterte. Kaya wag mo kaming paglolokohin, sinabi ni Trillanes. Sinong naniniwala kay Trillanes? Press 1. Sinong naniniwala kay Trillanes sa sinabi niya dito? Press 1. Sa hindi, press 2. Putragis talaga to. Oo, mga kabsat. Lakas tama. Tingnan mo. Tingnan mo ang comment, mga kabsat. Tingnan mo. Anong numero lumalabas dyan? Agoy. Sabi naman dito ni Macarons, totoo naman eh. Yun na nga. Impluwensya niya. Putragis. Yan, Mapsat. Okay na tayo dito kay Bongo. Palampasin na natin to. Next topic tayo. Kamote talaga to. Siya, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Shoutout po sa mga naiwan dyan. Last con tayo. Subtopic po tayo.